Kamusta siya? Tanong ni Riva nang muli itong bumalik sa opisina ni Gian. She's fine. Baka sobrang stress ng asawa mo. Nagangat na mukha si Gian sa kanya. Siguro, bakit mo ba kasi siya ginawang sekretary mo? Akala ko kasi noong una hindi siya papayag. Nagulat nga rin ako dahil pumayag siya. Minsan talaga hindi mo maintindihan ang ugali niya. Sinabi mo pa, para na nga akong mababaliw. Napakunot ang noo ni Riva dahil sa narinig niya kay Gian. Iniisip mo na naman ba na hindi siyang asawa mo? Tumango si Gian sa kanya. Pero alam ko na kabaliwan lang ang iniisip ko, dude. Mabuti at alam mo, imposible naman na maging dalawa sila. Yun nga ang iniisip ko. Hindi kaya may sakit siya? Napakunot ang noo ni Gian. Dahil sa sinabi ni Riva, nung una, yun din ang iniisip ko. Pero pinaliwanag na sa akin ng doktor na wala siyang sakit. Kung titignan mo naman yung itsura niya, yung mukha niya, wala naman talagang nagbabago sa kanya, dude. Sa ugali lang talaga. Mabilis silang tumahimik nang biglang pumasok si Agatha sa loob ng opisina ni Gian. Ano yan? Tanong niya habang nakatingin sa paper bag na hawak ni Agatha. Binigay sa akin ni Manang, ngiting wika ni Agatha. Bakit pumunta ba rito si Manang Lizelle? Taka na tanong sa kanya ni Gian. Hindi si Manang Lizelle, yung janitor dito. Nagkatingin na si Gian at Riva dahil sa sinabi ni Agatha. Bakit? Kilala mo ba siya? Nakilala ko lang kahapon. Tumango si Gian habang umupo si Agatha sa kanyang mesa. Hindi maiwasan ni Gian na isipin ang ginawa ni Agatha noon sa isang guard nang dahil lang sa isda. Paano? Mauna na ako. Paalam ni Riva habang tumayo ito. Aalis ka na? Tanong ni Agatha kaya tumango siya. Kunin mo muna to. Napatingin si Gian sa inabot ni Agatha kay Gian. Ano yan? Tanong niya kay Agatha. Cake, gusto mo niya kasing kumain nito, ngiting wika ni Agatha. Habang nagkibit-balikat lang si Riva. Nang makauwi sila sa bahay ay napatingin si Agatha sa maleta na nakalagay sa sofa. Kanino yan? Tanong niya habang nilingon si Gian. Akin, bakit? Aalis ka? Hindi ko pwedeng hindian si Daddy at alam mo yan. Pero Gian, akala ko ba dito ka lang? Kasama naman kita, wika ni Gian kaya natigilan si Agatha. Talaga? Tumango si Gian sa kanya kaya malawak siyang napangiti. Ang akala ko pa naman, iiwan mo ko. Sinabi ko na naman sa'yo na hindi ko gagawin yun. Wika ni Gian, kaya mahigpit siyang niyakap ni Agatha. Salamat Gian. Napahinga ng malalim si Gian habang hinayaan niya lang na niyakap siya ni Agatha. Handa ka na ba? Tanong niya kaya tumango si Agatha sa kanya. Let's go. Wika ni Gian habang kinuhang mga katulong nila ang kanilang mga gamit. Si Agatha naman ay mahigpit na hinawakan ng kanyang braso. Aalis kayo? Tanong ni Francine habang nakasalubong nila ito sa sala. Tita, nandito po pala kayo. Magalang na wika ni Agatha sa kanya habang humalik ito sa pisngi niya. Napatingin naman si Gian sa kanya dahil lalo siyang naninibago kay Agatha. Isa pa, hindi siya sanay na makita si Agatha na ganito ang pakikitungo sa stepmother niya. Saan kayo pupunta? Muling tanong ni Francine sa kanila habang nakatingin ito sa kanilang mga gamit. Pupunta kami ng China, tita. Kailangan kasi ni Gian na pumunta doon. Sagot ni Agatha sa kanya. Nagpaalam naman si Gian sa kanila para makapag-usap sila ng maayos. Nagpasya siya na sa kotse na lang hintayin si Agatha. Habang nakaupo si Gian sa loob ng kanyang kotse ay napatingin siya sa isang katulong na biglang lumabas sa gilid ng pool. Napakunot ang noo niya dahil hindi niya alam na may daanan doon. Bababa na sana siya pero natigilan siya nang makita si Agatha. Bakit? Taka na tanong ni Agatha sa kanya. May daanan pala doon? Turo niya sa pool. Oo, hindi mo ba alam? Taka na sagot ni Agatha sa kanya. Hindi. Sobrang busy mo kasi kaya wala ka nang alam sa bahay. Wika ni Agatha habang umupo ito sa front seat. Hindi na nagsalita si Gian habang nasa daan ng atensyon ni Agatha. May gusto ka bang kainin? Tanong ni Gian habang nasa airport na sila. Wala, busog naman ako. Ano palang kailangan ni tita sa iyo? Tanong niya habang lumingon si Gian sa kanya. Nanghingi siya ng pera. Talaga? Pero bakit hindi ka man lang humingi sa akin? Huwag mo sabihin nanghingi ka na naman ng pera sa mga lalaki mo. Napansin ni Gian ang bahagyang pagdilim na mukha ni Agatha dahil sa sinabi niya dito. Ano ba yung pinagsasabi mo? Alam mo namang nasa tabi mo lang ako palagi. Inis na wika sa kanya ni Agatha. Kung ganon, saan ka kumukuha ng pera? Isa pa, hindi ka naman nangihingi sa akin. Nakalimutan mo na ba sa savings ko nga? Hirap na wika ni Agatha sa kanya, kaya napahinga siya ng malalim.
Hindi niya rin maiwasang titigan si Agatha dahil hindi siya naniniwala sa sinabi nito sa kanya. Nang makarating sila sa China, ay agad na dumiretso si Gian at Agatha sa kanilang hotel. Gusto na muna ni Gian na magpahinga bago puntahan ang pinapagawa ng kanyang ama. Lalabas lang ako, Gian. Paalam sa kanya ni Agatha. Saan ka pupunta? Tanong niya rito habang binuksan ni Agatha ang pinto ng hotel room nila. Mamamasyal sa labas. Titingnan ko lang kung anong masarap na pagkain ang meron sa hotel na to. Gusto mo bang samahan kita? Hindi na. Kaya ko naman. Magpahinga ka na lang. Ngiting wika sa kanya ni Agatha kaya napatango siya dito. Natili lang na nakahiga si Gian sa kama pero hindi siya makatulog. Kaya naisipan niya na lumabas at hanapin si Agatha. Nang makababa siya kagad niyang tinungo ang restaurant na nasa first floor ng hotel. Hey, wika niya na makita si Agatha ang nakatingin sa mga tao habang kumakain. Bakit nakatingin ka lang? Bakit hindi ka pumasok? Tanong niya dito habang umirap si Agatha sa kanya. Napakulot naman na niya. Dahil hindi niya alam kung ano na naman ang ikinagaling dito sa kanya. Ano bang problema mo? Taka na tanong ni Gian sa kanya. Habang hinawakan niya ang bewang nito, mabilis na iwinaksin ni Agatha ang kamay niya at masama siyang tiningnan. Huwag kang nga dumikit sa akin, baka ma-turn off yung crush ko. Mahina na wika nito sa kanya. Napakuyom naman ang kamao ni Gian dahil sa sinabi ni Agatha. Nangaasar ka ba talaga? Hindi at huwag mo akong lapitan dahil hindi akong asawa mo. Taka na napatingin si Gian kay Agatha habang tinalikuran siya nito. Shit, ano ba yung pinagsasabi mo? Tanong ni Gian habang hinawakan siya ang kamay ni Agatha. Napatingin si Agatha sa kamay niya at mabilis na hinawakan ang alaga ni Gian na natatabunan sa suot nitong short. Shit, napamura si Gian habang napalingon sa paligid. Kunot noo niyang tinignan muli si Agatha habang may malawak itong ngiti sa labi niya. Bakit? Akin naman yan, hindi ba? Inis niyang hinawakan si Agatha at dali-daling pinasok sa loob ng elevator. Hindi rin maintindihan ni Gian ang sarili niya dahil nararamdaman na naman niyang nararamdaman niya noon kay Agatha. Nang akmang halikan niya si Agatha ay mabilis na iniwas nito ang kanyang mukha. Bakit? Kunot noo na tanong niya dito. Wala, ayaw ko lang nakahalikan ka. Hindi ka naman Hindi natapos ni Agatha ang sasabihin niya nang bigla na lang siyang siilin ng halik ni Gian sa labi niya. Gulat na patingin si Gian sa kanya ng buong lakas nitong tinulak. Bakit? Muling tanong ni Gian habang nakikita ang mga luha sa mga mata ni Agatha. Bakit mo ba ako ginaganito, Gian? Bakit ba lagi mo akong ginugulo? Iyak na wika nito sa kanya. Anong klaseng tanong yan? Alam mo namang sinubukan kong maging mabuting asawa sa'yo, hindi ba? Lahat ginagawa ko kahit na paminsan, hindi kita maintindihan, naguguluhang wika ni Gian. Habang pinunasan ni Agatha ang kanyang mga luha at mabilis na lumabas ng elevator, nang bumukas ito, mabilis niya itong sinundan pero bigla na lang nawala si Agatha na parang bula. Halos libutin na rin ni Gian ang buong hotel sa paghahanap kay Agatha pero hindi niya ito makita. Naisipan niya na bumalik na lang sa hotel room nila dahil nagbabaka sakali siya na naroon na si Agatha. Nandito ka lang pala? Wika niya habang nilapitan si Agatha pero mabilis na naman itong umiwas sa kanya. Ano ba problema mo? Okay naman tayo kanina, hindi ba? Oo, pero gusto ko lumayo ka na muna sa akin, Gian. Bakit na bigla ka nalang nagkakaganyan? Alam mo, hindi ko na talaga maintindihan ang ugali mo, Agatha. Ikaw ang hindi ko maintindihan, Gian. Iyak na sigaw ni Agatha sa kanya. Kaya lalo nagtaka si Gian. Bakit ako? Bakit ako nalang lagi? Alam mo naman na sinubukan ko ng ayusin ang relasyon natin, hindi ba? Pero alam ko na napilitan ka lang. Pero sinusubukan ko naman, hindi ba? Ikaw lang naman tong pabago-bagong ugali. Dahil lang naman ito sa'yo. Kung sa una pa lang sana tinanggap mo na ako. Alam mo namang una pa lang hindi na kita gusto. Natigilan si Agatha dahil sa narinig niya mula kay Gian. Ngayon ba, Gian, wala pa rin ba akong puwang sa puso mo? Umiiyak na wika niya habang hindi sumagot si Gian sa kanya. Kinagabihan ay binalikan ni Gian si Agatha sa silid nila at nakita niya itong nakahiga lang sa kama. Ayaw mo bang kumain? Tanong niya dito habang hindi umiimik si Agatha. Hindi ka ba nagugutom? Muling tanong niya dito. Pero wala pa rin siyang nakuhang sagot kay Agatha. Kung ayaw mo, ako na lang ang kakain. Wika ni Gian habang tumayo. Pero mabilis na hinawakan ni Agatha ang kamay niya. Pwede ba dito na lang tayo kumain? Nilingon siya ni Gian habang bumuntong hininga ito. Sige. Wika niya kay Agatha habang malawak itong ngumiti. Habang kumain sila ay napatingin si Gian kay Agatha. Ayaw mo ba sa pagkain? Tanong niya rito na mapansing hindi masyadong kumain si Agatha. Masarap naman pero mas gusto ko na kasi na akong magluto. Napatitig si Gian sa kanya habang nakatitig din si Agatha sa mga pagkain. Napatingin si Gian kay Agatha nang nakahiga lang ito sa kama. Ayaw mo bang sumama sa akin? Tanong ni Gian sa kanya kaya tumingin siya dito.
Wala naman akong gagawin doon, kaya dito na lang muna ako. Baka maboboring ka dito. Don't worry, lalabas ako mamaya. Saan ka pupunta? Mamamasyal. Huwag kang mag-alala, Gian. Kaya ko. Sige, basta mag-update ka sa akin. Kapag bumalik ka na dito, ito yung number ko. Inabot ni Gian ang kanyang calling card. Kay Agatha. Okay, Gian, ngiting wika niya sa kanya. Pero bumili ka na muna ng phone mo. May phone naman ako. Wika ni Agatha habang tinaas nitong phone niya. Akaala ko iniwan mo yan, wika ni Gian habang umiling si Agatha sa kanya. Sige na, baka malate ka na. Basta tawagan mo ko. Muling wika niya kay Agatha. Ingat ka. I love you, Gian. Natigilan si Gian dahil sa narinig niya at nilingon si Agatha. Mauna na ako, wika niya habang tumalikod kay Agatha. Unti-unti namang nawala ang ngiti ni Agatha sa labi niya at baka sa kanyang mukha ang lungkot. Sa ilang araw ng pagstay ni Agatha at Gian sa China, hindi man lang nakalabas si Agatha na kasama si Gian. Dahil sobrang busy nito sa business na itinayo nila ng kanyang ama, gusto rin sana ni Gian na isama si Agatha sa site pero si Agatha naman ang ayaw. Ayos na bang mga gamit mo? Tanong ni Gian dahil kailangan na nilang bumalik sa Pilipinas. Oo, yung mga gamit mo rin, inayos ko na. Napatingin si Gian sa kanya dahil sa kanyang sinabi. Pinakailaman mo mga gamit ko? Tanong niya habang tumango si Agatha sa kanya. Sana hindi mo nalang inayos. Hinintay mo nalang sana ako. Ayos lang naman kung makita ko yung mga pinamili mo. Malawak na ngumiti si Agatha sa kanya. Kaya muli siyang napatingin sa kanyang maleta. Hindi niya kasi maintindihan ng sarili niya. Ayaw na makita ni Agatha na magsuot ng t-shirt pero bumili pa rin siya para rito kay Agatha. Pero sa tuwing kaharap na niya si Agatha ay parang wala siyang balak na ibigay ito sa kanya. Nakita mo na pala, mabilis na tumango si Agatha sa kanya. Hindi na yan surprise, hindi ba? Hilaw na napangiti si Gian sa kanya at tumango. Wala na siyang magawa kung hindi ibigay na lang ito sa kanya dahil nakita na niya. May binili rin pala ako para sa'yo, Gian. Wika ni Agatha kaya nilingon niya ito. Ano yon? Tanong niya habang yumuko si Agatha. Ito, napatingin si Gian sa relo at panyo na hawak niya. Ang hirap kasing mamili para sa'yo, Gian. Lalo na't halos nasa iyo na ang lahat. Nagangat ng mukha si Agatha nang kunin ni Gian sa kamay niya ang kanyang hawak. Kahit na meron na ako lahat, tinatanggap pa rin naman ako ng regalo. Wika ni Gian kaya napangiti na muli si Agatha. Dude, nilingon ni Gian si Riva habang busy si Agatha sa pagbibigay sa mga pasalubong na binili niya para sa mga katulong nila. Ano problema? Tanong niya habang lumapit si Riva sa kanya. Allison's need you. Napakunot ang noon niya dahil sa kanyang narinig. Dude, alam mong hindi ko na siya pwede pang puntahan dahil ayaw ko nang masira muli ang tiwala ni Agatha sa akin. Pero ikaw ang dahilan kung bakit nasa ganong sitwasyon ngayon si Allison. Napalingo si Gian dahil bahagyang tumaas ang boses ni Riva. Hindi ko na yun kasalanan at alam mo yun, matagal na kaming wala. Bakit na pinipilit niya pa rin ang sarili niya sa akin? Ikaw naman na may gawa niyan, kung sa una palang pinaintindi mo na sa kanya. Tapos na dude, alam mo naman yun hindi ba? Pero nangako ka sa kanya. Napahawak si Gian sa noo niya dahil sa sinabi sa kanya ni Riva. Kahit ngayon lang, ako na lang nakikiusap sa'yo. Wika ni Riva bago siya tinalikuran. Aalis lang ako, paalam niya kay Agatha. Saan ka pupunta? Kailangan ko lang puntahan si Riva. Bakit? Kumunot ang kanyang noo dahil sa tanong ni Agatha. Pwede ba? Huwag mo na lang alamin. Masyado na masakit ang ulo ko. Wika ni Gian sa kanya habang kinuha niya ang susi ng kanyang kotse. Malungkot na napatingin si Agatha sa kanya habang lumalabas siya sa pinto ng kanilang kwarto. Love! Iyak na wika ni Allison habang mahigpit na niyakap si Gian. Allison, pwede ba? Mahinang wika niya. Pero mas lalo pang hinigpitan ni Allison ang pagkakayakap sa kanya. Love, sabihin mo, mahal mo pa rin ako. Allison, nag-usap na natin to, diba? No, ayoko. Ayoko nang bitawan ka, love. Kahit nagawin mo pa akong kabit, ayos lang sa akin. Ayokong gawin yun sa'yo. Bumitiw si Allison sa pagkayakap sa kanya at nagangato ng mukha. Mahal mo ba talaga siya? Iyak na tanong ni Allison habang hindi sumagot si Gian sa kanya. Dahil kahit na siya ay naguguluhan sa nararamdaman niya kay Agatha. Alam ko na hindi mo siya mahal, kaya ka naguguluhan. Love, bakit hindi ka nalang bumalik sa akin? Naramdaman ko naman na mahal mo pa rin ako. Ilang beses ko na nga ba sinasabi sa'yo na itigan na natin to? Ayoko love, ayoko na mawala ka. Pinagsisisihan ko na yung mga ginawa ko sa'yo noon. Love, kaya please, bumalik ka na, balikan mo na ako. Dahil hindi ko na kaya na mawala ka sa akin, love. Humahagulhol na wika ni Allison sa kanya habang tinitigan niya lang ito. Ilang araw na siyang hindi kumakain. Wika ni Riva habang napatingin sila kay Allison na natutulog.
Pasensya ka na dude, kahit ako nahihirapan na rin sa sitwasyon ko. Wala naman talaga akong balak na saktan siya. Alam mo rin kung gaano ko siya kamahal noon. Yung wika ni Gian, alam ko yun, hindi ko rin alam kung paano ipaintindi sa babae niya na ayaw mo na sa kanya. Ang akala ko pa naman on, ayos lang sa kanya kung maghiwalay kayo. Dahil lagi naman siyang nakikipaghiwalay sa'yo. Dapat kumbinsihin na lang natin siya na bumalik sa pamilya niya. Wika ni Riva, malabo na bumalik siya doon lalo na ngayon at naghihirap ang pamilya niya dude. Ayaw niya na dumagdag pa. Naghihirap? Anong ibig mo sabihin? Taka na tanong ni Gian sa kanya. Lahat ng business nila ay nalugi kaya binenta ng daddy ni Allison ang lahat ng ari-arian nila. Ang akala ko dito lang sa Pilipinas. Hindi dude. Tapos, wala ka man lang bang ginawa? Huwag mo namang kalimutan ng pinagsamahan niyo dude. Hindi ako nakalimot. Kaya ko nga siyang bilhan ng kondo. Isa pa ako rin na nagbibigay ng allowance sa kanya. At kahit na anong gusto niya, binibigay ko pa rin. Kahit na hindi na kami. Mas nabibigyan ko pa nga siya kaysa sa asawa ko. Wika ni Gian habang napaupo ito sa sofa. Pero hindi naman pwede na siya lang ang tutulungan mo o tulungan natin. Paano sila makakabangon kung hindi natin tutulungan ang daddy niya? Hindi ba malawak ang business ng pamilya niya? Paano nalugi? Ang sabi ng PI ko, kagagawan to ng pinakasikat at mayaman sa buong bansa. Sila rin daw ang nangunguna sa business world. Ibig mo bang sabihin ay mas mayaman pa ito sa inyo? Tanong ni Riva habang tumango si Gian sa kanya. Kilala mo ba? Hindi ko pa sila nakikita sa totoong. Talaga ang gusto kong makita ang mga wang. Wika ni Gian habang napakunot ang noon ni Riva. Bigyan mo ako ng detalye sa kanila dude. Ako nang gagawa ng paraan para makita ang pamilya. Madalas namang nagpapakita si Hailey Peng. Yung anak niya lang nagtatago sa public. Baka dahil pangit siya? Natatawang wika ni Riva. Hindi ko rin alam dude. Pero lahat ng pinasukan sa business ng kanyang anak ay puro successful. At laging nangunguna. Talaga? Masyado rin pala siyang misteryoso. Tama ka dude. Ano bang anak niya? Hindi ko alam kung babae ba ito o lalaki. Ang alam ko lang ang mga business niya ay hotel at boutique. Mas mabuti pala na ngayon palang sisimulan ko na ng paghahanap sa misteryosong anak ng mga wang. Ngiting wika ni Riva. Sa tingin ko hindi yun madali dahil wala pang nakakita sa kanya. Wala kaya tang bilib sa kakayahan ko. Nailing si Gian dahil sa kayabangan ni Riva. Kay Agatha pa lang kasi nahuli na siya. Nang mapansin nila nagising si Allison ay tulad na itong nilapitan ni Riva. Kamusta na pakiramdam mo? Gusto mo bang kumain? Pinagluto ka ni Gian. Napatingin si Gian sa kanya dahil hindi naman siya nagluto. Agad na sa menya si Riva sa kanya kaya napatango siya. Talaga, malawak nang umiti si Allison sa kanya. Kaya muli siyang tumango. Hindi talaga ako makapaniwalang pinagluto mo ko, love. Kaya dapat kumain ka na. Para hindi masayang ang niluto ni Gian, tumango si Allison kay Riva. Kaya mabilis itong tinungong kusina. Hindi talaga ako makapaniwala, love, na pinagluto mo ko. Ngiting wika ni Allison habang hinawakan ng kamay ni Gian. Allison, sambit ni Gian kaya nagangat siya ng muka. Kilala ba ng daddy mong anak ni Hailey Peng? Napakulot ang noon ni Allison habang bumakas ang galit sa mukha niya. Bakit love? Wala naman, gusto ko lang sana makilala siya. Huwag mo nalang sayangin ang oras mo sa walang hiyang babaeng yun. Babae? Oo, at ang sabi ng iba pangit daw ang anak niya at pangit din ang ugali. Alam mo na ba siyang dahilan kung bakit nalugi ang company ni daddy? Wika ni Allison habang naglalandas ang kanyang mga luha. Alam ko, kaya huwag mo na siyang kilalanin pa, love. Dahil ang sabi nila isang halimaw ang babaeng yun. Halimaw? Kunot noon na wika ni Gian habang tumango sa kanya si Allison. Andito ng pagkain mo, kumain ka na. Sabay silang napalingon kay Riva na may dala na itong tray na may lamang pagkain. Bakit ngayon ka lang? Tanong ni Agatha kay Gian habang sinasalubong siya nito. May inasikaso lang ako. Sagot niya rito habang humalik si Agatha sa pisngi niya. Ayos na ba ngayon? Tumango si Gian sa kanya habang umupo sa sofa. Kumain na tayo. Mauna ka na lang kumain, busog pa ako. Sige, basta sabihan mo ko kung kapag nagugutom ka. Tumango si Gian sa kanya habang tatalikuran na sana niya ito. Pero tinawag siyang muli ni Gian. Munti ko na makalimutan, hindi ba mahilig ka sa mga mamahaling damit? Tumango si Agatha sa kanya habang hinawakan niyang kamay ni Agatha. Baka pwede mo kong tulungan. Tulungan saan? Meron sana ako important na ipapagawa sa'yo. Ano yun? Siguro kilala mong isa sa sikat na businesswoman sa business world. Hindi ko siya kilala. Naalala mo ba yung may-ari ng Crystal Boutique? Tumango si Agatha sa kanya. Pwede kang lumapit sa kanya dahil alam kong kilala yun ng anak ni Hailey Peng. Hailey Peng? Oo, hindi ba kaibigan mo may-ari ng boutique na yon? Pwede mo ba siyang kausapin? Hindi lang ako sure Gian kung available siya pero paano mo nalamang kaibigan ko siya? Natigilan si Gian dahil nakalimutan niya na pinasundan niya kay Riva noon, una si Agatha. Sinabi sa akin ni Allison, ganun ba? Oo, kaya pwede mo ba siyang tawagan?
Sige pero pwede bang bukas na lang? Sige ikaw ang bahala. Sagot ni Gian habang tinalikuran na ulit siya ni Agatha. Napatingin si Gian kay Agatha ang mahimbing na natutulog. Bumangon siya dahil hindi siya makatulog sa kakaisip sa misteryosong anak ng mga Peng. Gustong gusto na niyang makilala to. Marami na rin siyang kinuhang PI para makahanap ng information tungkol sa babaeng ito. Nang tumunog ang kanyang phone ay mabilis niya itong sinagot. Hello? Tanong niya kay Riva. Habang nasa kabilang linya ito, nakausap mo na ba si Agatha? Tanong ni Riva. Oo, pero sabi niya bukas na niya tawagan. Mabuti at pumayag siya. Ikaw ba wala ka pa rin pang nakalap na impormasyon tungkol sa anak ng mga Peng? Meron, ako pa. Tss, ang yabang mo talaga. Ano bang nalalaman mo? Natatalo mo talagang mga inutusan ko. Iling na wika ni Gian. Ayon sa narinig ko, palagi raw nakatambay sa isang hotel nila. Isang hotel? Saang hotel? Dude, ang daming hotel ng pag-ari ng pamilya nila. Malay ko, basta yun lang ang nalaman ko. Wala namang kwentang nalaman mo. Napahagikik si Riva sa kabilang linya dahil sa sinabi ni Gian sa kanya. Bakit hindi ka pa natutulog? Tanong sa kanya ni Agatha habang bumangon to. Hindi ako makatulog. Ganun ba? Sino yung kausap mo? Si Riva, talaga? Parehas pala kayo, hindi makatulog. Tumango si Gian sa kanya habang tumayo si Agatha. Saan ka pupunta? Tanong niya nang tumayo si Agatha. Kukuha lang ako ng gatas, wika nito habang lumalabas. Ilang sandali pa bumalik na si Agatha habang may dalang tray. Uminom ka nito para makatulog ka, wika nito habang nilagay ang baso sa mesa. Hindi ako uminom niyan, wika ni Gian habang napatingin sa baso na may lamang gatas. Masarap naman to, Gian. Makakatulong din ito para makatulog ka. Akala ko ikaw ang iinom ng gatas. Napangiti si Agatha sa kanya dahil sa sinabi niya. Para sa'yo talaga yan. Ano palang iniisip mo? Iniisip ko kung paano ko makakausap ang anak ng mga Peng. Bakit ba gustong gusto mo siyang makausap? May kaibigan kasi ako. Gusto ko matulungan sila. Kaibigan? Ulit na tanong ni Agatha habang tumango si Gian sa kanya. Inumin mo na yan. Ayoko talaga niyan, Agatha. Ikaw na lang uminom. Wika niya at iniwan si Agatha. Kinabukasan ni nagising na naman si Gian na wala si Agatha sa tabi niya. Bumangon siya at nakita ang kanyang mga gamit sa nasa sofa. Pumasok siya sa banyo para maligo. Matapos maligo ni Gian, pumasok siya sa wardrobe niya at nakita ang handa ng kanyang susuotin. Matapos niya magbisay kagad siyang bumaba. Good morning, wika ngiti ni Agatha habang humalikto sa pisngi niya. Maupo ka na, wika nito habang pinagila siya ng upuan. Ayaw mo bang kumain? Tanong ni Gian habang nilagyan ni Agatha ng pagkain ng plato niya. Ayoko na munang kumain, sa office na lang ako kakain, sagot nito sa kanya. Habang uminom ng juice, nakausap ko na nga palang may-ari ng butik, napatigil sa pagsubo si Gian dahil sa narinig niya. Talaga, ano sabi? Nag-set na siya ng schedule para sa meeting niyo. Talaga? Tuwang-tuwa si Gian. Hindi niya rin maintindihan ng sarili kung bakit gustong-gusto niya na makilalang anak ng mga Peng. Nang makarating sila sa opisina, ikagad nang nilabas ni Agatha ang dala niyang cake at nilagay ito sa kanyang mesa. Umupo rin si Agatha sa mesa niya tinignan ang mga schedule ni Gian. Hindi mo ba pakapakainin ng isda mo? Tanong ni Gian sa kanya kaya napating si Agatha sa aquarium. Ayoko ng isda na yan, Gian. Wika niya at tinuon muli ang atensyon sa kanyang monitor. Napahinga na naman ng malalim si Gian habang tumayot nilapitan ng isda. Ang weird ko, no? Nilingon siya ni Gian dahil sa kanyang sinabi. Inaway ko pa talaga yung guard para lang sa walang kwentang isda niyan. Iting wika ni Agatha. Hindi sumagot si Gian sa kanya at pinakain ng isda. Bakit hindi mo na lang yan itapon? Muling wika ni Agatha sa kanya habang bumalik siya sa kanyang swivel chair. Bakit mo naman siya itatapon? Taka na tanong ni Gian habang nakibit-balikat lang si Agatha. Panay naman ang ginawang pagtitig ni Gian kay Agatha. Habang busy ito dahil hindi niya akalaing madali lang itong magsawa sa mga bagay na gusto niya. Hindi ka pa ba aalis? Tanong ni Agatha sa kanya nang magangat ito ng mukha. Anong oras bang meeting ko? Mamayang 11. Hindi mo ba ako sasamahan? Hindi na. Mas gusto kong dito na lang ako. Hindi ka sasabay sa amin sa lunch? Mas gusto kong kumain dito, Gian. Sige, pero kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako. Malawak ng ngiti si Agatha sa kanya habang tumango. Pero mamaya na lang, siguro ko aalis. Masyado pa namang maaga. Ikaw ang bahala, pero baka maipit ka sa traffic. Ang ayaw kasi niya ay maliliit ng oras ng kausap niya. Fine, alis na ako. Ingat ka, ngiting wika ni Agatha na makarating si Gian sa meeting place nila, ay agad siyang sinamahan ng waiter sa table na pinagpa-reserve niya. Napatingin din siya sa kanyang relot na pansing masyado pang maaga, kaya tinawagan niya na muna si Riva. Bakit, dude? Sagot niya dito. Wala pa siya, ikaw ba? Tanong niya dahil pinasundo niya si Riva sa kanya. Gusto rin kasi nitong makilalang may-ari ng Crystal Boutique, lalo na nung nakita niya ito noon. Bakit kaya gano'n na lang kagustuhan ni Gian na makilalang anak ng pamilya Peng?
Ano kaya ang mangyayari sakaling makaharap niya si Shaira? Ano ang lihim na tinatago ni Agatha na malalaman ni Gian? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.